Good day, mga kigsunan! Good day, my dear co-hosts. Once again, maayong hapon si tanan, mga kigsunan. Welcome back to the Adventist Youth Online Ministry. Praise the Lord because this is the 11th episode. Yes. Praise God. Na lapas jud, mga kigsunan. That is why we are so grateful and glad that God has permitted us to have this kind of program na nagapadayon gyapon siya, especially in the end of time. Yes. I do agree with that statement of yours, Brother Eli. Today, I'm very excited because we are going to be discussing a favorite topic of mine, which is animal cruelty. And this is literally what I've been waiting for the three of us to discuss, most especially to our viewers out there who are listening with us. And of course, I have to admit that I'm an animal lover myself, and it's very heartbreaking to see humans mistreating these creatures. So don't miss out the upcoming discussions, fellow brothers and sisters. Yes, Sister Taj. Ako po, excited po kayo kung i-discuss nato ning topic karong hapuna kay I do believe nga ang Seventh-day Adventist kay dili lang sila about aning Bible-based nga mga studies o ministries nato. Also, kita mga Seventh-day Adventists concerned po ta sa atong Mother Nature and Yes. especially Indeed. sa animals. So don't forget to like our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. And brothers and sisters, now let us begin with our song service to be followed by our opening prayer. My faithful Father, enduring friend, your tender mercy is like a river with no end. It overwhelms me. Covers my sin each time I come into your presence. I stand in wonder once again. Your grace still amazes me. Your love still a mystery. Each day I fall on my knees. Your grace still amazes me. Your grace still amazes me.
my soul. What can I give you? What can I say? I know there's no way to repay you, only to offer you my praise. Your grace still amazes me. Your love still a mystery. Each day I fall on my knees. Your grace still amazes me. Your grace still amazes. It's deeper, it's wider, it's stronger, it's higher, it's deeper, it's wider, it's stronger than anything my eyes can see. Your grace still amazes me. Your love still a mystery. Each day I fall on my knees. Your grace still amazes me. Still amazes There's a person who is aching and in need of someone's care. And I know that you would help them if you only were aware. There is no way we can brighten every sky that's turned to gray, but a smile or expression just might make somebody's day. So put your arms around your neighbor, say hello to someone new. Bring a gift of love that's from above. There's so much you can do. And if someone comes to greet you, don't be surprised that they love you. 'Cause together we are one in the sun. In the times when you feel lonely or you wish someone would call, don't just sit there feeling sorry and not do anything at all. Lose yourself in helping others. Try to brighten someone's day. See how serving makes you happy and how cares just melt away. So put your arms around your neighbor. Say hello to someone new. Bring a gift of love that's from above. There's so much you can do. And if someone comes to greet you, don't be surprised that they love you. 'Cause together we are one in
in the sun. 'Cause we are all brothers and sisters, linked together through our Father's plan. And I know that the Lord wants to bless us if we're doing the best we can. So put your arms around your neighbor, say hello to someone new. Bring a gift of love that's from above. There's so much you can do. And if someone comes to greet you, don't be surprised that they love you. 'Cause together we are one in the sun. Yes, together we are one in the sun. Palihog ko nga magduko sa atong mga ulo, feel the presence of the God. Our most Heavenly Father, thank you for this day nga nagkakuan mi, nagkalipot-tipot mbiskan even though ka despite this pandemic crisis that we face on. Thank you, Lord, for the blessings, the shelter, and for everything. We're sorry for our sins. Guide me, Lord, ugasa mi padulong, especially now, what days nga murag nagka struggles sa among life. Perfect and kabalo mi, Lord, nga naa ka permis sa moa. Then protect us always, Jude, Lord. Asa mi mga lakaw o katong those people nga murag kuan, especially to our fellow frontliners, nurses, doctors, army, police, and to those people that willing to help despite this COVID-19. I hope, Lord, nga mahuman na gining COVID, Lord, kay murag gamay pa gid mi, Lord, kay kanilaging kuan lagi pandemic na nakuan karon nga mga kuan 3 months na pita mag 4. I hope, Lord, nga mahuman na gyud nang di na kay mo kuan labi na sa cases karon daghan na kay nagpositive, Lord. Help us, Lord, nga kanang makuan na gyud ma-solve na gyud ni nga problem sa mo kay kami kay naghadlok mi, Lord, kung unsa na siya, Lord, pero we know, Lord, nga nara ka permis sa mong side, Lord. Then I hope, jud, Lord, nga kanang magkahuman na gyud ni kay para kanang modasig jud ang mga labi na mga batan-on nga kanang dili kayo magsimbahan des tamarin. I hope, Lord, kanang nga kuan sila, Lord, makarealize sila nga importante jud kayo ang pagsimba, ang pagdasig sa kuan dire sa simbahan ug pagampo. Especially prayer is the most important, Lord. Nya og kuan, Lord, kanang we thank you sa tanan jud, Lord, nga buhat nimo, Lord, og maora to. Then we ask this through Christ our Lord. Amen. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, to wait. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, to wait.
But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Isaiah 40:31. And we're back, mga kaigsunan. Praise God sa itong na dunggan na song rendition. Yes. Ilabinag sa itong mga kaigsunan na nag-sponsor sa ito ang mga songs and praises. So, praise God. Karon mga kaigsunan, naanata sa part sa itong programa that we are going to tackle the issues, no, especially around the globe. And we're also gonna discuss our key topic, which is about animal cruelty. So, welcome to The World Says. So for the first phase of our discussion in the World Says, we're going to tackle about the headlines concerning on our region and around the world. So what is our first headline? Okay, our first headline, fellow brothers and sisters, is North Korean authorities have issued shoot-to-kill orders to prevent the coronavirus from entering the country from China, according to the commander of U.S. forces in the south. Wow. Okay, so this is a very stern yet alarming order given by the North Korean president. We all know that the North Korea is a country with people who are very particular, and those people who really fear the laws, and most especially to their president. And personally, I think that this law is quite atrocious, because any person from China who will try to enter North Korea will be shot instead of lending a hand. And in the Bible, specifically in the Ten Commandments, thou shalt not kill. It is really a sin to take a human life, and I know that their culture is different from ours, but we should always remember that we are the same and we are equal in the Yes. Lord's sight. Okay, so kintahay be, moabot ang judgment day. Si God manguta na sa imo nga nganong gipatay man na nimo. Unya ang imong itubag kuan man Lord kanang I fear my president kay papatay pug ko nila kung di na ko ni sila patyon, or it is our culture to kill. Do you think ma-convince ang Lord anang reason? Kay for me it's a very low key type of reason. And according pa pod sa Matthew 10 verse 28, mga kaigsunan, do not be afraid of those who can kill the body but cannot kill the soul, but rather be afraid of God who can destroy both body and soul in hell. Yes. Thank you, Sister Taj. The next headline is concerning our city. No? COVID-19 cases in Butuan Police Force now at 7. So this is sad news because kaniya to mga Butuan Police Force, they are our frontliners. Dili lang ang mga health o kanang mga skeletal workforce sa mga different agencies o mga businesses. Pati po na itong mga police who are go hand in hand with the local government in implementing this, labi na ning social distancing o ang pag-control or pag-regulate sa kinsay mo sulod og mugawa sa tong dapit. So it's very sad to know that biskan nag-effort sila no, pati pud sila natakdan sa COVID-19. So I hope na kaning 7 kabuok mga kaigsunan, labi na natakdan sila og COVID-19, I pray na dili sila malala ilang sitwasyon, no? Di pud Yes. sila worse ilang case kung naba sila pre-existing condition. Now, how about us? Should we be afraid? Should we be afraid with this kind of scenario, mga kaigsunan, na pati pud ato mga frontliners gi anam-anam na pud og engulf sa COVID-19? For me, no, because let us consider that everything has a reason. Everything in our lives has a reason. So kung nag-suffer ta now, maybe later on, there's something good that will arrive to us. Wata kabalo sa kapanahunan,
tuguton na ta na naanay vaccine para sa aning sakit. So, we'll continually pray to God. We'll entrust our doctors to Him because ingon pa sa Psalms 27:8, "But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works." So, I hope and pray that whatever we do, whatever we have struggling in our life, let us fully depend upon Him. Let's trust Him, mga kaigsunan. O grabe kayo mga kaigsuunan, no? Ang cases diri sa butuan, pati na atong frontliner. So, Yes. tama atong question ni Brother Eli, kung kailangan bata mahadlok. For me also, dili jud ta dapat mahadlok kay kung na-weak na ang atong mga security, dapat kita ang magpakatatag para sa ilaha. Yes. So, mo-proceed ta sa atong third headline. Market goers still staying away from Butuan City's biggest public market 5 days after it reopened. So, nindot ni siya nga ang ato dayang mga katawhan diri sa Butuan kay very cautious labaw na sa nahitabo sa ato karon nga mag-observe dayon sila og mga precaution nga dili sa mag-adto didto kay basig matakdan or ila sa jung gihuwat nga ma-lessen ang COVID cases diri sa Butuan kay ingon pa Yes. sa Isaiah 54:17, "No weapon that is fashioned against you shall succeed, and you shall confute every tongue that rises against you in judgment. This is the heritage of the servants of the Lord, and their vindication from me, declares the Lord." Okay, so those were our headlines, fellow brothers and sisters. Now let us proceed with our main topic for this afternoon, which is animal cruelty. Now, it's very undeniable that the majority of us humans torture and kill animals, not just for our consumption, no, but also for pointless entertainments. Okay, shall we move on with our first data? Brother Okay. Ellie and Sister Meg? So, ang first data karong hapuna is about 97% of all animals that are tortured and killed every year are farm animals. So, obviously, kanang ginakaon sa mga tao, gina-consume, kanang Yes. mga beef, mga pork, Chicken, Ah, seafood. mao na siya ang mas kasagaran patyon. Yeah. So, makita nato dira nga luoy kay nabi adyoy mga mulink nga video about aning farm animals kung unsaon sila pagpatay kay dili biya jud Yes. basta-basta mamatay kung grabe jud ang ilang pag-torture. So para sa ako kay magilty ko ani kay mukaon ra ba jud ko og chicken. Yes, even, no joke. even us. Yeah. Grabe jud ko muka og chicken kay favorite jud kay nako ang chicken. Pero karon kay I'm trying my best nga mo avoid na aning mga meats, mga poultry kay mugaw na ta ani mga leafy o mga green vegetables kay mao man puy gi practice sa una sa Bible, di ba? Wala may dili man kayo na to makita nga nag-serve sila Jacob og lamb, nag-serve sila og beef every day. Ang ilang halos ginakaon fruits and vegetables. So I hope nga kita tanan mga tao kay ma-practice na siya nga behavior kay luoy pud ang animals gihatag na sila diri para maka-contribute sa world pero Yes. ang naka-contribute kay kita ray sige kaon. Yes. Yan, and katupon ang imong giingon, Sister Meg, nga katong kita jud dapat mo kuan na ta mag-practice na ta for leafy vegetables, eating leafy vegetables. If mag-study mo og the anatomy of the human body, mga kaigsuonan, ang atong teeth best gidesign gini siya for grinding vegetables para makuan ginato ang mga carbohydrates and possible nutrients nga makuha nato sa vegetables. And pag manotice po ninyo sa mga carnivorous nga mga animals, ang ilang teeth nabaya sila kanang rag canine. Fang. Yeah, fang. Ana sila nga mga set of teeth, mga kaigsunan, pang meat gina siya. So kita ang atong bodies dili gid designed for meat consumption. Dapat gid siya for vegetables gid siya. Yes. So makita nato sa Facebook kay na post man ni siya sa una nga kung unsay cycle aning pag-digest nato sa atong tiyan labaw na sa atong mga gina-consume. So ang mga meats dugay jud kay sila mahuman og digest, maabtan sila pila ka hours, pero sa mga vegetables kay mga 30 minutes to 40 minutes lang niya. Unsahay ra ba kita pag
mukaon ta kay makatugon dayon bitaw. Yes, Yes. tinuod na. Nya sometimes kita dili jud sometimes kasagaran jud kay pag matulog ang human, some of the body parts kay mo mag-rest pud siya. Kay Oo. di ba tanan jud kay kailangan jud mag-rest. Yes. Oh, so maapektuhan jud ang atong health ana kung dili ta careful sa atong mga ginakaon o dili uyon sa atong lawas ang atong ginakaon. Exactly. How about you, Brother Ellie? Well, for me lang no kay given that mo man jud naandan sa atong mga katawhan nowadays. Yes. Di ba? Daghan kay mga gipangkaon na and especially kay grabe ka trending ron ka na mga kana bitaw mga bawag kanon gyapon. Yes. Like for example, dogs, cats, nagay rats, no na mga dili bitaw angay kanon pero gipangkaon. There is a trend right now in the world which Yes. for me mo nang isa sa reason ba na nganong nahitabo ning COVID-19 kay na-contract nato ni. Oo. Tungod sa bat. But Oo. like what other people said, defend po sila silang side po nga kultura man mo. Yes. It's in our culture to eat. But do you think that it's acceptable nga culture lang imong basihan? For me, I base on what the Bible says. Because Yes. whatever the Bible says, I will follow it. Mo nang gi-instruct po ta sa Bible to have a clear, a balanced and nutritious diet, which the world seems to distorted sila na view sa diet sa Yes. Ginoo. Kay pag mo speak ka sa truth, like for example, kanang the way ka mo eat, nga daghan man kay mo against sa imo. Yes. So are you saying nga di mi malangit kay mukaon mi og pork? Mao Mukaon mi gani. og beef? yes. We are not eating the leafy vegetables required by God. Mm-mm. Di na dahil may malangit ana. Dili mo malangit pero dali ra mo mamatay kay ang mga nutrients anang sa Yes. pork kay grabe kayo maka-affect sa body sa tao like high blood Mm-mm. o mutaas ang cholesterol. Yes. So daghan jud kayo maapektuhan kung magkaon ta permi og meats. yes. Yes, napagi katong giingon po ni Sister Meg ganina nga. Katong mga videos pod kung giunsa nila pag-torture ang mga hayop. Try to watch in YouTube mga kaigsonan how livestock are being prepared and how they are being tortured. It's very heart-wrenching kaayo tan-awon. Okay? Imagine you are being skinned alive. Putlon ang imuhang mga tiil ug kamot alive. Can you imagine if we are at their place, we are at their shoes, what would you feel kung inana pod ang mahitabo sa imo? Yes. Diba? Sad jud kaayo. Okay. So, our second data, mga kaigsunan, is scientists estimate we are currently losing species of animals 1,000 to 10,000 times faster, which means that literally tens of species are vanishing from the face of the earth every day, according Yes. to World Animal Foundation. Okay, so this is a very sad information, Brother Ellie and Sister Meg, because nagkaanam-anam na og ka-disappear ang species sa atong mga animals. According po sa documentary in National Geographic that I have watched before, there are a lot of factors as to why a certain species can meet extinction. For me, I think it's deforestation and global warming ang pinaka-prominent jud kaayo. A lot of people destroy forests for the sake of their establishments and new projects, and little do they know that they are driving animals away from their habitat. And kanang habitat sa mga animals, di ba sila makakita og source sa food. And dili jud pud lalim mo adjust og usa ka environment. Kita naman gani di mga ita laliman kung mo adjust sa bagong environment. How much more sa animals nga they are living in the wild. And kita Yes. convenient kay ang atong surroundings. Diba? Dali ra na to ma-reach ang atong mga kinahanglan. Nya Yeah. sila na sila sa wild they are dealing with extreme climates and mga rivals sa lain nga mga hayop. And of course, there is global warming. The increasing temperatures of the Earth's atmosphere and the ocean. Delikado po na siya. Isa po na siya sa mga factor kay labi na po itong mga animals nga dili sila maka-adapt o mga extreme conditions mao nang mga matay sila thus meeting extinction.
That's very sad to know that daghan pa yung mga species na wala pa nato nahibaw-an but somehow nagka-vanish na sila as we are gradually destroying the planet, 'di ba? For example, as what you said kanina, deforestation, overfishing, global warming, daghan kay mga factors ang gipambuhat sa mga tao nowadays. Pero did you know that in our third data, morning much worse mga kaigsunan. More than 100 million animals are used in experimentation and tested each year. Yes. According to Brandon Gale, Animal Experimentation Statistics. This is very sad to know because not just the medical purposes, but even cosmetic purposes. Yes. Kabantay mo anang naiuban gani na ang mga rabbit gipang test sa mga cosmetic kung irritating ba na sila ha, like kung atong tanaw no, that's very sad because for me dapat jud na ethical ta na ang paggamit pero ang ilaha kay nagiuban kay injeksyonan. Yes. 'Di ba kay kita man gani na di ba ta gana na magpatak og injection sa tuang lawas unsa ka na mga animals na though wala sila conscience pero nagya po na sila ha, no? So that's very unethical jud nowadays. Gitolerate ang ingana ng mga experimentation. Nagiuban kay as what atong gidiscuss kanina na entertainment purposes. Gipalingaw-lingaw lang. Ala tanaw na nato bi kung kani bang rat mo muhilak ba ni pag atong yaban og boiling water. No, that's very sad to know because that's a trend nowadays. Kipang kuha na bitaw for entertainment o kana mga unethical purposes ba? Natoy, I forgot the animal, pero sa atong ma-observe karon nga generation, kay uson na kayo ng pangpataas, bitaw og kilay, mga Oo. eyelash extension. Pero Yes. kana di ay ang ilang gigamit nga murag hair is gikan siya ani nga particular nga animal. Pero Yes. kalimot ko sa pangalan ani nga animal, pero the way nila kwaon ang fur ana nga animal is patyon jud nila kay syempre masakitan man kung isa-isahon og ibot, so ila yung patyon nga animal para makuha lang ang fur. Grabe no kasad. Labi nag kabantay mo ng paintbrush na product. Yes. Na paintbrush, gikan din na siya sa hair sa horse. Oh, gipangkat ang tail sa horse para lang makuha ng ingana bito na kanang paintbrush ipambutang din sa stores. No mo po ng isa ka article na that I have read sa internet concerning na asa di gikan ang mga most paintbrushes, no? I don't know with others pero napoy nag-practice pod ana gikan daw sa horse daw na tail. And based pod sa akong nakita pod nga documentary, I think it was on National Geographic, no? It is said lagi daw nga scientists from NASA, they are planning to terraform Mars. Kanang kuan nila ang Mars ba? Kanang i-look alike nila sa Earth para malivable na daw ang Mars. And they are sending animals there if kuan ba ang suitable ba ang air dito, if kanang breathable ba, if adaptable ba ang mga environment dito sa Mars, which is for me I think it's cruel. Kay nganong ang kailangan paghiday ang mga animals ang mo-sacrifice para sa atong mga pointless nga mga wishes. Mao jud. That's very sad to know jud na mostly animals lang gipangdamay sa atong mga atong own lang na benefit, dili sustainable atong benefit ato ang gipangbuhat, dili sustainable na in which maka beneficial pud sa mga animals. That is why I think that businesses, industries, or unsa pa yung mga organization should support sustainable development. Not just for their own benefit, but rather for the benefit of all, even the animals. Na even though nga kanang nato yung mga hate ng mga animals and we might see them as kanang luod or worthless. Even me, kanang I really hate rats. Pero diligid ko mo dare og patay aning mga creatures. It's because every one of us have a role in the ecosystem. Nga kana sila nga mga rats, like for example, they are it's their job to decompose Oh. decompose of garbage, no? Oh, they are the ones who help decomposing garbages. Trash.
Totoo. Especially rats, it's their job to help decompose the garbages, diba? So it's definitely a very sad thing that most of us humans don't really care about animals. And a lot of people say that ayo pag inuwi kay hayop ra na. That's not really a Christian-like attitude, mga kaigsunan. Yes. In fact, animals deserve this world more than us. Yes. Diba? Because according to my professor in college, specifically in my political science subject, that men are selfish and destructive by nature. Even though we don't like to hear it, and whether we like it or not, it's the truth that we have witnessed, fellow brothers and sisters. Now let us hear different opinions by our fellow brethren on what they have to say upon this issue. And after that, we will be hearing Christ's word through his servant, which is none other than Pastor Ariel Ganab. For now, let us watch this. Good afternoon, fellow brothers and sisters. Now we have reached a part of the program where we hear different opinions from our fellow brothers and sisters. Okay, so here with us we have Sister Mercado. Okay, so Sister Mercado, we are going to be hearing about your opinions regarding on the issue of animal cruelty. So I will be asking you 3 questions which I believe that you're familiar with. Okay, so our first question is, animal cruelty is rampant nowadays. What can you say about humans torturing animals? I should like that because man and animals are one. So we should be able to love animals, because di sa among panimalay nag-abot gid sa naay mo abot namong nga bisita matingas lang daghan man may gayop kay dili man ako bugawon ang hayop magpakaon ako sa mga hayop nya naamay mo dagan kay buot mo kaon dili gid ako bugawon pakanon ako dugangan pag gid ako pagkaon that is why mo daghan na among iring ug iro so pet lovers gid ko. So dili gid angay nga dili gid ing nga tratahon niya ana ang mga hayop kay dinhi sa ato nga nasod na Pilipinas nakasaway gid ang mga uban nga country kay pasagdan lang nato nga atong mga hayop at in sa karsada walay mga uligo walay mga arig tapos kung lang ihawon makadungog ta dinhing lugara sa butuan nga dunay mangingihaw. Niya. Pero ako gid puno gid ko kaluoy sa mga hayop. Okay. As long as nga doon ako pahat sa ila, ako gid silang pakanon. So dili gid angay nga ang mga hayop ato gyud pasibad-an. Kay kita we are fellow brothers and sisters. Man, animals are one, and we also Seventh Adventists. We should strive to be catalyst for a harmonious or harmonious. Sa sinugdanan, gibuhat si Adan aron sa pagbantay sa kahayopan o pagpangalan na tanan. So kinahanglan ko unsay nahitabo sa una. Sa pagbuhat sa Ginoo gidungan mo gina pagbuhat gibuhat ko na sa Ginoo nga niya gitagaan si Adan nga mooy mobantay sumuo sa baso ato karon nga kapanahonan nga kanang pag-torture sa mga hayop usap pud gyapon na nga kanang hagit sa Ginoo ba kay usap pud na siya nga binuhat sa Ginoo niya ato gitagaan ta sa katungod sa pagbantay na ana niya ato ra nga panan ba ato ra inganaon ba pagtrato. Okay. So our second question, brother, is do you agree that people who mistreat animals should be imprisoned? Pwede gyapon. Why is that? Siguro pwede kay ang mga kahayupan sama ra sab sa to ang kinabuhi Yes, indeed. niya kinahanglan
bisan sila hayop dito na sila kaistorya di pod sila di ta kasabot sa ilaha pero nanginahanglan gyapon na sila pagpanggap nga kung inganaon manggaling musugot gyud siguro ko nga tagaan og ka Punishment. aron nga kuan ba aware ang mga tao nga dili dapat inganaon pagtrato ang mga hayupan kay naay silot nga mahatag na kanila. Yes, of course. Kay doon naman ganyan nahitabo na dito, doon na babaya po sa lay. Doon sa lain nasod. Doon na sila yung mga balao dito nga once nga ilang pasakitan ang hayop. Ilag yung kanon. Ilan yung Isohon. taga-justice ang hayop. Justice ang hayop. Kay pareho ko na sila doon ay kinabuhi. Pareho ko na to gutomon ta. Mangita tag pagkaon kay gutomon ta mausab na sila. So kinahanglan nga kumahimo sa mga sa kuan balaod i-impose nato kana nga balaod nga ang I-implement mo siya ng balaod. i-implement yun nga buhatan og balaod ang Yes. mo kuan sa mga hayop mo sa mga hayop. Okay. So our last question, Sister Mercado, is there any advice you can give to those who wants to take care of an animal? Alang sa tanan nga mga kaigsuunan sa nagapamati karon, love your animals. Yes. Bisan sa uban nga hayop, bisan dili kamo ang tag-iya, once nga moduol ninyo, basta doon na may kasarang ikapakaon, pakanan ninyo sila. Kaya pareho ra na kanato nga dunay kinabuhi, bation ang kasakit, bation ang Yes. kagutong. Exactly. O dunag yoy, mutuog ko nga dunay yoy blessing nga moabot nato kay sa una lesson ko kaayo. O manggani nga ni mga silingan maingon nga giblisingan man na si ma'am kay magiloy-on maguna siya sa hayop. So ingon niya anak nga doon na sila kinabuhi. Mo-feel usap ta kay pareho Ito- pud ito kita nga beautiful doon ay kinabuhi treasure. pareho sa ila. So love animals. Ako lang natambag nga bisag dili imo nga hayop o imo bang mahayop hindi kinahanglan nga di nimo tatuhon nga kanay torture nimo imong gihapon panggaon kay example lang nato sa kanay sa ero sa ero sa imuhang ero kinahanglan nga panggaon kay wa ka kabalo sa anang gabi o kanang dianang wala ka sa inyong balay nga iyang gibantayan ang inyong panimalay o usab gibantayan niya ang inyong kinabuhi pero sa bisag kana ka experience ko nang ang iro ba nga nanisod bitin bitaw na yung iyang giaway ang bitin hantod na namatay ba so usa na pud sa kanindot nga ato nga panaminan ba nga bisag tuod na sila iro ra nga atong mga alaga usasad na siya nga nakabantay kud sa ato nga security sa ato nga panimalay. Exactly. Okay, so thank you so much, Brother Gestoni. Mayong hapon sa tanan mga kaigsunan. Welcome sa tuang programa na pod karon adlaw sa Domingo. Matag hapon mga kaigsunan nya diin kini nga programa gidumalahan sa Seventh-day Adventist Church, Butuan City, sa departamento sa Makabatanunan. Nga diin kini nga programa mga kaigsunan giuluhan nila og ayom or kon Adventist Youth Online Ministry. So nining mga taknaa nanasabta maghatag og mga pagtulunan, mga talambagon og pagpadasig gikan sa pulong sa Dios diha o dinhi sa balaang kasulatan alang kanatong tanan isip iyahang mga katawhan. Busa nining taknaa sa kahaponon sa dili pa ta magapadayon mga kaigsunan makigalaan nga namati karon sa ato ang programa, akong gihangyo ang tanan kamo nga naa sa inyong panimalay o asa man kamo karon ubani ako sa pagduko atong hangyon ang giya sa balang espiritu ang langit no nakaalam magampo ta mga kaigsunan. Dalay ko na mo Dios nining taknaas kahaponon. Ikaw o Dios magahinlo sa mong pagkamasilaypon. Samtang kami tuon sa imong pulong labaw sa tanan mga talambagon diha sa balang kasulatan
imo kaming hatagan sa langit no nakaalam nga diin amo masabtan og amo ma-apply ang mga mensahe alang kanamong tanan samtang kami nagapuyo o nakinabuhi og nagaatiman sa mga butang nga imong gipiyal sa matag usa. Pasayloa kami sa imong sala, among itugyan isalig kanimo ang tanan tungod lamang sa ngalan ni Hesus sa mong personal nga maluluwas. Amen. Okay, usbon ako mga kigalaan, makigsunan, mga suking tigpaminaw, tigsubaybay ug suporta sa tong programa diha sa Facebook live ta karon makigsunan og sub sa YouTube. Salamat sa inyo nga pagsuporta. Ako usab nag-auhag, nagahangyo nga pwede usab ninyo ni i-share o itag sa dugang nga kaalam ngadto sa ato usab nga mga kahigalaan, mga kaigsunan o mga katawhan sa Dios na taman sa maabot sa atong programa mga kaigsunan. Nining taknaa ganina gisgutan o ang atong topiko nga gisgutan sa atong mga kabatanunan kaganina nga gidumalahan nila Brother Eli o Sister Meg o Sister Tads. Nagahisgot ta magsunan sa topiko nga animal cruelty or cruelty to animals or animal abuse, animal neglect, no? So susama ra ni mga topiko ha magsunan nga mistreatment ngadto sa mga binuhat sa Dios ng mga hayop magsunan nining kalibutana. Apan sa dili pa ta magapadayon, akong gitimbaya o labaw sa tanan atong gipasalamatan ang atong Dios labaw nga makagahom nga ni atong supreme provider nga diin mo'y uban kanunay og nagapanalangin nga dili ni mahimong magbalampuson atong programa kung wala ang Dios. So, atong ibalik ang pagpasidungog ug himaya ngadto kaniya. O usab dili nato kalimtan ang mga tawo nga nagapaluyon ini nga programaha. Uban sa ato nga atong pinangga nga presidente sa kumahan sa Northeastern Mindanao Mission walain si Pastor Max Dante Obos og sa tanan nga mga direktor. Og ngadto usab no kang Pastor Cirilo Isbaal og kang Pastor Nimrod Saramusing. Sa tanan nato nga mga pinangga nga mga pastor, mga direktor diha sa Northeastern Mindanao Mission. O labi na sa ato nga youth director, walain si Pastor Nilo Imsida. Og sa ato usab nga pinangga usab nga church pastor dinhi sa Butuan City Adventist Church, walain si Pastor Jose Conrado M. Hermoso, uban sa imong panimalay pastor may hapon kanatong tanan. Usab sa mga kaigsunan og mga supporters, mga sponsor nga nahimo nga kini na-realize o nagbalampuson kini nga programa. Salamat sa inyo nga pakig-uban og pagsuporta. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan og kanatong tanan. Okay, nining takna sa kahaponon giisgutan kaganina sa ato nga mga batanon nga diin ang topiko about sa animal cruelty, no? Or animal abuse. Gani migsuna nag-ingon dinhi kung atong tanawon kining animal cruelty atong sabton migsuna, no? Kini bitawng pagtratar sa mga hayop nga dili sakto, no? Kining gipasipalaan imong gidaot or giunsa nimo ang usa ka mananap. Gani gisgutan kaganina sa ato mga batanon nga nagadumala nini nga programaha nga diin kun atong tan-awon magsunan sa ilaha nga gisgutan kaganina nga kining mga mananap sama ra usab ni sab kanato, no? Nga diin kinahanglan i-treat sila magsunan sama sa pagtatar nato nga na sa atong isig katao. Kaya nga naman, kung atong tanawon, kung dinita sa balaang kasulatan, atong subayon nga kung magbasita diha sa kining creation theory migsunan. Kana kung kita nagatuo ta sa creation theory, nga diin namugna ang tanang butang tungod lang diha sa gahom sa Dios og sa iyang pulong. Gani apil ta na magsunan sa tanan nga mga butang nga gibuhat sa Dios nining kalibutana
kita mooy pinaka-espesyal nga butang nga gihimo sa Dios. Apan kun atong sutaon, wala man gitay laing basihan gyud sa kining creation theory, ang balaang kasulatan ramang gyud maigsunan. Atong masuta o atong makita nga kabahin sa Ginoo sa pagbuhat niya sa tanang butang nining kalibutan na kining mga mananap. Kung imong subayon ang kining Henesis 1, diha nimo makita misyonan ang istorya sa kalibutan kung giyon sa paglalang sa Dios. Gani kung atong tan-awon, nag-ingon siya misyonan atong basahon nga diin gipanalanginan sa Dios ang iyang gihimo, no? Gipanalanginan sa Ginoo ang gibuhat niya nga mga butang nining kalibutan na tungod kay ingon siya dinhi sa 28 sa Henesis 1 o gipanalanginan sa Dios sila sa Dios ug mingon ang Dios kanila sumanay og dumaghan kamo og pun-an ninyo ang yuta ang tao nga iyang gingnan sila adon si iba og apil pod ang mga mananap ani misyonan nganuman og magagahom kamo nini og magbaton kamo sa pagbulutan sa babaw sa mga isda sa dagat og sa mga langgam sa kalangitan og ibabaw sa tanan nga binuhat nga buhi nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. Kung atong sabton mga kigsunan, si Adan og si Eva gihatagan og katungod sa Dios authority sa pagbantay pag-amuma aning mga mananap. Kay kining mananap kabahin ni sa pagbuhat sa Ginoo nining kalibutan na. Og atong tan-awon dili mahimong nindot nga talan-awon o nindot nga kining gibuhat sa Ginoo kung wala ning mga kining mga mananap mga kigsunan nining kalibutan na gihimo niya. So ang gingsugo niya sa mga tao o kang Adan o kang Eva sumanay kamo apil niya ang mga mananap ni. Unya pagdaghan kamo og atiman na. So nagpasabot nga gisugo sa Ginoo si Adan og si Eva sa pag-amuma, pag-atiman nining mga mananapa. So sinugdanan ha nga nakita nato nga ang Ginoo mismo nagsugo kanila. Gani nag-ingon mga kaigsunan dinhi sa 31 sa Henesis kapitulo 1 nga sa pagbuhat sa Ginoo nahimo naman niya tanan nahuman na niya. Gani ato nasuta nga ikaunom kadlaw gibuhat niya ang tao. Unya ikapito ang Ginoo nagpahulay, nagpanalangin, nagbalaan. Munang di sa 31 sa kapitulo 1 sa Henesis, nag-ingon siya migsunan. Og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat og tanawa kini maayo kayo og dihay kahaponon og dihay kabuntagon adlaw nga ikaunom. Okay. Kanang gingon diha nahuman tanan sa Ginoo pagbuhat niya. Nakita niya og tanawa kini maayo kayo. So nakita sa Ginoo nga ang iyang gibuhat ang kalibutan nga iyang gihimo sa una migsunan nahimong kining perpekto gyud. Nindot kay nga talan-awon gyud, no? Sa una, ikumpara nimo sa pagbuhat sa Ginoo sa pagpermiro gyud. Og karon layo na kayo. No, grabe na gyud. Kung natong tan-awon nga gibuhat sa Ginoo man ginaon wonderfully made ang tao o niya apil pod ang sulod ani ning kalibutan na ang mga butang labi na ang mga mananap mga kigsunan. Gani kung atong sutaon diha sa kining pagpahulay sa Ginoo sa iyang sugo diha sa Exodus 20 mga kigsunan. Kung atong tan-awon ginang Exodus 8 ngadto sa 11, nagisgot man na sa adlaw papahulay. Kabantay ba mo mga kigalaan mga kigsunan, mga pinangga kong mga igsuon diha kang Ginoong Hesus? Di ba niingon ang balaang kasulatan nga iyahang giingnan nga mamahulay ta sa adlaw nga ikapito, adlaw nga balaan, kay kinang adlaw usa ka balaan kita mosimba mga lagad sa Ginoo. Di ba niingnan po niya ang mga apil pod ang mga mananap nga gani sa ikapito nga adlaw kinahanglan nga mupahulay o ikaw o imong mga dumuluong imong panimalay dili pwede magtrabaho apil ang mga mananap. Tanawra kabahin sa Ginoo nga kining mga mananap migsunan nga iyahang gihigugma o iyahapong paatiman sa mga tao. Gani iyang gipapahulay po ang mga mananap
during sa adlaw papahulay. So nagpasabot nga kining usap pud ni kana bitong gitagan og kabuluhan kining kinabuhi sa mga mananap. Kay tungod nga naman importante pud ni sila maigsunan, katabang ni sila, no? Tanang butang nga gihimo sa Ginoo nining kalibutan na dunay purpose, no? Dunay purpose. Naay purpose na maigsunan. Pero karon kay nagisgot man ta mahitungod aning animal cruelty o animal abuse. Gani akong nakita o kamo mismo naka-observe og nakita uso na mga social media o Facebook karon. No, nakita nako I don't know og inyo pong nakita di sa Facebook maigsunan nga dunay usa ka kining kabaw ha nga gi pasipalahan pasipadan og ayo maigsunan ang gibuhat sa iya gitigbas ang naong sa usa ka kabaw dapit siyang simod nga halos na putol. Pero naglantaw ko sa usa ka kabaw di sa picture maigsunan buhi pa. Suko kayo ang tag-iya o ang kapamilya ato nga diin katabang gito katimbang sa iyang amahan kuno nganong ginana. Siguro ang nagbuhat ato burg na siya kasuko. Either nasuko sa tag-iya or diha sa kining mananap. So iyang dito na pahungaw iyang kasuko. Munang kaingon tong mga comment nga gabi mo way kaluoy, no? Usahay migsunan kining mga mananap magunahon na ta nga kining wala ni sila bili. Wala mo si kay kun atong tanawon mingon po uban pod nga inigbalik sa Ginoo di man na moy kining sila moy lawason ang tao, which is correct pod, no? Nga diin ang gipakamatyan sa Ginoo kita man dili man ang mga mananap. Sakto pod naay punto. Pero ang punto diha migsunan nga kining pagtratar sa mga mananap nga dili sakto dili ni siya maayo misyon gali daghan karon naay mga kining balaod karon mahitungod diha sa mga mananap kung giunsan nimo pamatyon nimo dunay kay consequences madawat ang mga preso gibuhatan na ginag balaod nagsunan kay gani kung atong sutaon kung atong subayon karong panahon na ang tao mo'y grabe gyud ka matud pa sa tuwa nga mga nagdumala kagina sa mga batanon nga ang tao mo'y naguba sa kalibutan. Tinuod man po ninyong sutaon kamo nga namati karon nga ang tao mo'y kining usa sa mga dako nga faktor nganong nainani na ni atong kalibutan karon. Ang mga mananap wala gyud na o wala gid ka makaingon migsunan nga ang mga mananap mo'y gadaot sa kalibutan karon ngon nainani atong kalibutan kun dili ang tao. Muna nga, ang hitabo migsunan, kay matod pa sa uban, wala man gini kay bilig kay ning kining mananap, o di man lagi luwason sa Ginoo, ilahang kining gitratar sa dili sakto kining mga hayop mga kigsunan. Pero kung natong subayon, isip kita nga makatawhan sa Dios, nga diin, naa na to ang gugma sa Ginoo himaya makita nila nga naay Ginoo sa tong kinabuhi ato po ipakita mission natong kinaiya sa pag dili lang diha sa tao kundi diha pod sa mga mananap nganuman kay kining mga mananap mga kigsunan deserving po ni sila misyonan nga atimanon ni sila ayo og higugmaon atimanon. Abi ninyo sultian ta mo ako hilig man po ko og kining mga hayop kay gawas ana ako taga bukid man po ko migsunan gatiman man po ko og mga mananapod labi na kining mga kabaw baka kanding ug unsa pa dito sa mua manok unya ganahan po ko migsunan mo atiman og kining labi na og iro no abi ninyo sa survey ang I don't know kung sa inyo hang nabalan pero matud pa migsunan sa mga inyong nadunggan o sa atong nadunggan nga sa tanang mga mananap ang kining iro migsunan ang utok sa iro o sa kining dog migsunan sila mo'y dako-dako og porsyento o dako-dako ang ilang utok ang makasabot dali sila makasabot kaysa ikumpara nimo sa ubang mga nanap o kining iring o uban pa mao na nga bisan kamo karon maglantaw diha sa YouTube o sa uban pa daghan kayong mga nagatiman og mga iro nga muunong gyud gani
kung atong tanawon, dili ibot pasabot nga kining iro lang gyud aton, pero makita mo nato misyonan ang loyalty sa usa ka mananap, labi na kining iro, kining dog misyonan. Nga kung ang usa ka mananap o kining iro nga imong giatiman og ayo, makita niya nga amuma siya ayo, gihigugma siya, gabi ang iyahang loyalty nganha sa iyahang amo. Mo na nga kabantay mo diha sa YouTube o sa uban pa yung nabalaan sa Facebook nga naipang post nga kung ang usa ka iyang amo namatay, gabi gyud mo unong nag-uol ang usa ka iro maigsunan, no? Daghantag mga nabalaan na history. Unya kung dunay mo muaway siya, dunay mga laing mga nanap nga mo kuan siya, mo protektar ning iro maigsunan. Unya ako matandog po ko maigsunan kay nganuman akong nakita o kamo mismo maka-observe nga kining usa ka manalabi na kining iro, kung imong kasab-an mga kigsunan nga usay masipyat maglagot ta mo gawsit tong pagkatawhanon, masukot ta kulatahon nato siya. Abi ninyo, usay ato silang tataron og dili ayo, atong kulatahon halos sila mamatay. Pero kabantay mo sa usa ka iro, di gyud magdumot mga kigsunan. Bisan basta nakita niya ikaw amo, mukitoy-kitoy gyapon ang iyang ikog, unya mubalik gyapon sa imo bisan ikaw nasuko siya. So atong nasabtan nga natay makuha nga pagtulunan nga bisan unsaon sila misyonan, wala sila nagdumot, pero kita nga tao kon naagali tay kwan naay masuko sa to, unsa bay naay mo harm sa to, sumbagon ta unsa naay pasakit, mubalos ta unya magdumot ta. Sumunay kalainan na mas mayo pa ni mga mananap misyonan kay di pa niyon nga deserving pa ning mga mananap luwason sa Ginoo. Nga kita mauntay gibalikan sa Dios. Ang akong punto mo lang nga kung kita katawhan sa Ginoo, nya kita nangandoy nga madtog langit. Angay po nato ipakita nga sa mga tao. Unya dili lang sa mga tao kundi diha sa mga butang nining kalibutan na nagibuhat sa Ginoo. Nga naman iya min sa Dios, so at angay po natong ampingan. Gani sultian ta mo sa una karon kung ato nakita gisulti man sa ato ang mga batan-on kaganina nga grabe gyud karon mga kigsunan, no? Nga iyon pa 97% of all animals that are tortured and killed every year are farm animals according to PETA, Animal Abuse Statistics. So daghan kay kigsunan, no? Karon panahon na gi-torture, wala gitarog mayo, gipamatay ang mga mananap. Kaya kung natong sutaon sa una karon gihimo nang gikarne, gipangkaon sa una ang disenyo gibuhat ni sa Ginoo, wala nagsugo ang Ginoo unta nga kining gibuhat niya aron karnihon, kaya style sa una ang pagkaon gid sa una original prutas o gulay ra gyud, pero niabot man ang lunop na hangyo ang mga tao. Una ang karon ang mga hayop gabi gyud gipahagog mayo kanang kabaw unsa pa na kabayo. Pero ang uban, wala nila giatiman og ayo. Mo na nga, usahay ko natong sutaon, kining atong kinaiya nga, masuko ta diha sa mga mananap nga, kini bitawng, wala tay tarong pong relasyon nga na diha sa uban nga mga butang ning kalibutan na, dili man tao, iba na mga mananap, unsa pa. Mo replika po na, dili man siya 100%, pero mo po na, mo sumada po na, mo replika po na sa imong kinayas pagpakita diha po sa imong sikataw. Kamo mismo maka-observe mga kigsunan. Mao na nining taknaas kahaponon ang balaang kasulatan nagatambag kanato. Akong basahon mga kigsunan. Kay kung natong sutaon ang Ginoo Dios, ang Dios gugmaman, kita usab gibuhat niya unya naaman ang Dios sa tuwa, naaman ang gugma sa tuwa kana kung naa po ng Ginoo, no? So ato po ipakita ato ang pagmahigugmaon nga na sa mga tao ug ngadto sa mga binuhat sa Dios usab ning kalibutan, labi na sa mga mananap. Nag-ingon mga kigsunan ang Proverbio 12 bersikulo 10. Akong basahon sa kining binisaya nga pinulungan mga kigsunan, no? Nag-ingon dinhi, ang usa ka tawo nga matarong naggamahal sa kinabuhi sa iyang mananap, no? Ang usa ka tawo sa matarong nga tao ha. Buutan matarong
nagamahal sa kinabuhi sa iyang mananap o iyang giampingan ang kinabuhi sa iyang mananap. Apan ang malumong mga kaluoy sa taong daotan mao ang kabangis. Gabi no? So, atong tanawon misyonan nga og sa English ba, whosoever is righteous has regard for the life of his beast, but the mercy of the wicked is cruel. So, kung ikaw mga igsunan, tumalikon, kung ikaw katawhan sa Dios, muatiman ka, ipakita nimo ang pagkamahigugmaon labaw sa tanan, ang himaya sa Dios. Dili lang sa ngadto sa tao, kundi ngadto sa usab sa mga mananap nga, which is deserving usab sila higugmaon ng atimanon. Akong usbon, kita nga mga katawhan mo kita sa Dios, kung nangandoy tao madtog langit, ato ipakita ang kinaiya sa pagka-Diyos nun. Kunya kay ang Diyos nagabuhat man sa tibok kalibutan, mga butang iya mang giampingan, iyang giamuma, iyang gisalig nga na sa tao. Remember ang ingon Genesis, gisalig niya ang pagbulutan, authority ngadto sa kangadan ug kang iba, pag-amuma, pag-atiman sa mga mananap. Mao unta ni angay natong buhaton karon, pero ang nahitabo mga kigsunan, ato na silang gitratar nga dili maayo. So ato unta ni angay nato ning ibalik ang original sa una nga gisalig sa Ginoo sa ato ning mga mananap nga atong ampingan. Pero ang karon nahitabo pamatyo na, himuon ang karne mo ni muna. Kay akong sultian ta mo misunan, diha sa pinadayag abi ninyo dito sa langit ang mga mananap nga mga harm nining kalibutana dito sa langit nung puloy-anan. Ato silang makauban, makigdulog na o makigdula na sa mga bata, ini mga leon unsa pa. Muna ingon nining kalibutan na deserving sila nga atimanon sila, kay sugo na sa Ginoo nga atimanon sila o gihugmaon. So nining takna sa kahaponon ako usab ng hinaot nga samtang ta nagkinabuhi, we are all stewards o piniyalan gisaligan sa Dios mabutang nining kalibutan. Angay po nato amumahan o ampingan ang mga butang. With labi na ang kinabuhi, dili lang kinabuhi sa mga tao, kung di nabuhi usab sa mga mananap. Ato ipakita misunan ang kinaiya sa Dios nga pagkamahigugmaon. Kita usab katawhan man taniya, ang Dios gugma man, ato pud ipakita ang pagkamahigugmaon ngadto kanila. Pag amuma sakto. Aron ni ana misunan nga pamamagi. Sa akong ginaingon, kung ikaw mahigugmaon ngadto sa tao, muriklipika po na sa imong kinaiya ngadto sa imong pagtatar ngadto sa mga mananap. Or kung ikaw ang imong pagtatar or mahigugmaon at imanunon ka diha sa mga butang ning kalibutan na kay pinilan man ta, labi na sa mga mananap, mo replika po na ngadto sa tao. Apan lahi galing imuhang binuhatan maigsunan, may posibilidad po na nga imong kinaiya mapakita dili lang diha sa mga butang o mga mananap, kundi diha po sa isig ka tao. So ako nang hinaot og nag-awhag og naghangyo nga mga kigsunan, atong hatagan og panahon kining tambag sa balang kasulatan nga kita nga mga matarong atong mahalon ang kinabuhi sa mga mananap, dili lang sa mga tao kundi labaw sa tanan ang mga butang nining kalibutan na kita piniyalan. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan mga kigsunan. When others see with earthly eyes just what they want to see, you will see the face that never die. You will know and recognize by simple childlike face the priceless truth that others will deny. When others say I'm just a man who like to dream his dreams, when others call a miracle a myth, you listen for eternity in moments as they pass and see with spirit eyes
this rock I built my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand, and all the powers of hell itself shall never more prevail against it. For Satan's throne are built on sinking sand. Upon this rock I built my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand. Upon this rock of revelation I build a strong and mighty nation, and it shall stand the storms of time. Upon this rock. If in a simple carpenter you see the Son of God, if you would choose to lose when you could win, if you would give your life away for nothing in return, then you are with my kingdom will begin. Upon this rock I built my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand, and all the powers of hell itself shall never more prevail against it. For Satan's throne are built on sinking sand. Upon this rock I build my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand. Upon this rock of revelation I build a strong and mighty nation, and it shall stand the storms of time. Upon this rock I build my kingdom, and on this rock forever and it shall stand. Upon this rock of revelation I build a strong and mighty nation, and it shall stand the storms of time. Upon this rock I build my church. Upon this Praise the Lord, Pastor, sa atong nadunggan na matahom na mensahe ining kahaponon. And at this point, mga kaigsunan, we will proceed to the hearing of our prayer requests and our prayer of thanks. Og ato rin iusa pinaagi sa special prayer for the youth. So sa atong na experience sa atong kalibutan, mga kaigsunan, no, daghan kay mga problema og mga pagsubok natong gina-face each day. But amidst of that, let us remember that God is with us. He is always there to provide us and to give us comfort, especially sa mga suffering natong gina-experience kada adlaw. So, in our prayer request, let's start with you, Sister Taj. So, Pastor, I would like you to pray for the increasing cases of COVID-19. Ako, Pastor, is mga estudyante nga ongoing ang ilang online class nga unta nga mahatagan sila og wisdom o guidance sa Ginoo. And let us not forget, Pastor, sa to ang recovery sa naapektado sa California na wildfire na grabe ka-immense ang fire, Pastor. So, apan karon wala pa fully extinguish ang forest fire. So, we pray na God will rain down to that area para ma-put off ang fire, Pastor. Ato po di-appeal sa pagampo ato mga kaigsunan padayon gyapon, no?
dunay mga balatian. Labi na si Brother Cedric Dinhayan, ang inahanglan usab sa pagampo, o si bisan pangatlo kay Ma'am PB Laquinta. Ato gyapon i-apil padayon sa pagampo nga maangko nila ang kayuhan diya sa Ginoo. O akong gihangyo ang tanan, kamo karon nga subaybay og suporta sa tuang programa karon nga kahaponon, samtang kami magluhod dinhi alang sa ato nga pagampo. Akong gihangyo kamo usab uban kanamo sa pagluhod o pagampo kung asa man kamo karon naa sa inyo nga panimalay o sa inyo mga offices. Magampo ta mga kaigsunan. Dalay ko na mo Dios nining takna sa kahaponon. Una sa tanan amahan, kami nangayo og kapasayloan sa among mga kalapasan nganha sa mga tubangan. Hinluoy kami o Dios sa among pagamasalaypon, pinaagi sa pulong, hunahuna buhat ug panglantaw aron kami o Dios takos nga imong pagadunggon ang among mga hangyo nining takna. Ug salamat usab Ginoo sa mga panalangin nga imuhang gihatag sa matag usa. Labaw sa tanan sa kinabuhi nga imuhang gilugway hantud nini mataknaa. Ug sa tanang butang o Dios nga imuhang gisalig nganhi kanamo. Salamat kay o Dios imong pakig-uban pinagi sa balang manulunda. Nining mga takna o Dios, daghan kami og mga hangyo nga kanimo amahan. Dunay mga katawhan nimo nagaantos problema sa mga balatian, financial man, material, physical, labaw sa espiritual, nining takna among gidalangan kanimo. Amo ang giampo nga kanimo Dios, gihangyo nga ikaw magpataliwala sa imong mga katawhan sa tibok naong sa yuta o Dios, labi na sa apektuhan tungod sa virus ng COVID-19 o Dios. Daghan sa imong mga katawhan nagaantos o kaming tanan na apektuhan. Busa nining takna amahan, kami naghangyo ipakita imong pagagamahanan. Ikaw magatabang sa matag usa og pinagi sa imong gahom. Palihog o Dios, kami naghangyo nga ikaw mag-ayo nining tanan nga diin maangko na mo o Dios ang kaayuhan sa tibok naong sa yuta tungod niini nga virus. Mahimo nga mabalik sa normal ang sitwasyon sa imong makatawan o makahimo sa pagbuhat labaw sa tanan sa buluhaton nga imong gisangon sa matag usa. Ikaw maghahatag namo og paglaom, kadasig og kalig-on labaw sa tanan sa pagbuhat uyon nga na sa imong kabubuton. Nagaampo usab kami o Dios sa sitwasyon karon sa imong mga katawhan labi na sa mga estudyante nga diin dunay mga online class. Ikaw Dios magapataliwala sa matag usa sa mga estudyante sa imong mga katawhan. Maghatag ikaw og langit no nakaalam, masabtan ang mga leksyon diha o Dios sa mga subject nga gitun-an, pinagi sa paggamit nimo usab nganha sa mga magtutudlo. Nagampo usab kami sa pinasahi sa imong mga katawhan nagabuhat sa online ministry amahan sa nagkadaiya nga mga lugar bisan pa dinhi sa Butuan City Adventist Church nga ang mga programa labi na sa mga kabatanunan imong panalanginan mahimo kining panalangin ngadto sa uban sa mga listener nga nagapamati o Dios imong gamhan sa balang espiritu pinagi sa mga mensahe ug mga talambagon diha sa balang kasulatan makahimo og makahatag og paglaom sa matag usa samtang kami nagkinabuhi nining katapusang panahon. Nagaampo usab kami pinasahi o Dios sa imong makatawhan labi na apektado o Dios tungod sa sunog nga nahitabo sa lugar sa California. Ako o Dios nagahangyo nga kanimo nga ikaw magatabang kanila, maghatag ikaw o Dios og mirakulo ngadto kanila, tabangan mo sila bisan imong gamiton o Dios pinagi sa ulan nga makahimo kini og tabang sa pagpalong sa kalayo aron mahimo o Dios nga walay mga apektuhan sa imong makatawhan. Ikaw mahan
magahumpay kanila, magaligon silang pagtuo, magaiway sa mga kadaot kasakit bisan pa sa kamatay. Imong sa puwangon matag usa nila kinabuhi o kanamong tanan amahan. Kami usab naghahangyo nga na kanimo sa imong makatawhan labi na membro dinhi sa Butuan City Adventist Church nga dunay mga balatian o Dios. Tanan imong makatawhan tibok naong sa yuta nag-antos sa mga problema mahitungod sa panglawas. Nining takna ako naghahangyo, ikaw magaduaw sa matag usa sa panimalay. Ikaw magahikap ngadto kanila sa ilahang lawas nga dunay balatian. Imong ibalik ang natural kondisyon ug kusog silang lawas. Nagampo kami sa pinasahi kang Brother Cedric Dinhayan sa iyang sitwasyon amahan. Nabatnan niya o Dios ang kaayuhan diha kanimo apan do na pay mga balatian o Dios o diferensya nga na siyang lawas tungod sa stroke. Nining takna ako naghahangyo nga ikaw magagahom kaniya, magatabang, magahikap, maangko niya ang kaayuhan hingpit diha kanimo o Dios. Ngadto usab kay Brother Alfredo Abobo. Palihog amahan, tabangi siya. Uban sa mga tambal gidapat nga na siyang lawas. Sa mga nagatiman kaniya usab, iyahang panimalay. Ikaw magatabang kanila, magahatag kusog. Kung imong panalanginan ang tambal nga gidapat ngadto kaniya, makatabang kini pag-ayo sa iyang balatian. Maangkon usab niya ang hingpit ni kaayuhan. Gaampo usab kami kay Ma'am Phoebe Laquinta sa iyang sitwasyon. Ikaw nasayod sa iyang kaugalingon sa iyang sitwasyon, sa iyang kinabuhi. Ikaw mo itag-iyas tanan busa amo kining isalig nga kanimo. Uban sa iyong pagtugot kami nagahangyo nga ikaw o Dios magalugway pa siyang kinabuhi. Pakita imuhang mirakulo ngadto kaniya. Ikaw nagaayos imong makatawhan sa unang panahon hantod karon busa palihog amahan dungga mong hangyo. Mga tao among giduol nga na kanimo ikaw Dios magapatalinghog nini. Bisan pa ngani sa mong kaugalingon daghan kami mga hangyo. Pan kining tanan among gitugyan na kanimo. Palihog o Dios, ayuha ang imong makatawhan dunay balatian. Iiway mo kaming tanan gikan sa mga kadaot, kasakit, bisan pa sa datang tao, datang espiritu katalagman disgrasya. Imo kaming sapnayon og tipigan sa imong mga bukton. Dungga among hangyo pasayloa kami sa mga sala, among itugyan isalig lamang nga kanimo tanan tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga mong personal nga maluluwas. Amen. Nahinumdum ka ba na ikaw ang luwas niya? Giluwas o gipanaligdan ka? Apan may pagsulay sa kalibutan ngay mong gipulian. Apan may pagsulay luyo ang kalibutan. Palinguhaan gayon ang pagsunod sa Tininoon. Luyo sa pagsulay, lunlon nga kalipay. Nahinumdum ka ba nga ikaw niluwas niya sa kanisdanan? Ikaw itabangan, gigunitan ka o gisapnay sa mga bukod niya. Giampingan kay mahal ka niya. Palinguhaan gayon ang pagsunod sa Tininoon. Luyo sa pagsulay, lunlon nga kalipay. Nahinumdum ka ba nga ikaw kamatyan ka ni Jesus sa Kalbaryo sa cross? Tungkol sa mga kasalanan nga imong nangkon, hinumdumi
pagsunod sa Panginoon. Luyo sa pagsulay, lonlon nga kalipay. Luyo sa pagsulay, lonlon nga kalipay. Luyo sa pagsulay, lonlon nga kalipay. Now we have reached the commencement of our program this afternoon, fellow brothers and sisters. And I would also like to acknowledge the message of Pastor Ariel Ganob. Praise Thank the you, Lord. Pastor, for your message this afternoon. So, animal cruelty is a crime, brothers and sisters. And just like any crime, it mustn't be tolerated. And it's a fact that we are all raised from different cultures. And it is also a fact that some of these cultures treat animals unjustly and in a very barbaric way. But one thing we should know for sure is that no matter how different we are from each other, we are always one and united through the light of Jesus Christ. Amen. And when it comes to animals, a true Christian is merciful in treating other people. And not just to other people, fellow brothers and sisters, but to animals as well. Yes. Yes, I do agree with you, Sister Taj. So, kita, mga kaigsuunan, dapat musik jud ta og harmonious nga living labaw na sa atong surroundings nga na atong mga animals kay wala na kalahian sa atoa na sila feelings, maka-feel sila og sakit, maka-feel sila og happiness. Labaw na kung kita, nindot siguro kayo kung kita ang source sa ilang happiness, mga kaigsuunan. Nga, ingon pa sa Genesis nga tanan nga gibuhat diri sa Ginoo ang kita tao ang mo take charge ana. So mailhan na siya sa outcome, mga kaigsuunan, makita na siya kung ang Mother Nature kay na-destroy na or kung naanay animal cruelty kay tungod na sa atong responsibility nga wala nato giatubang. Yes. Yes, I agree with your statements, atong mga co-host dere. Mga kaigsunan, try to consider this if you are in the place of the animals, no? Kanang, okay na sa inyo na kita ma-skinned alive. Unya kita mabalian og bukog or ikat ato ang bodies into half or pangkuha atong mga organs. Diba, it's very terrifying to even imagine. So, always consider on what God has made, no? We humans are unlike the other creatures that we have the capacity to think. We have the capacity or the conscience to know what is right and wrong. And I do believe that we should consider these things as our top priority in taking care and in fact preserving, because that is the concern right now. A lot of animals are extinct because of the unwise decision of mankind. Yes. So, before we conclude our program, let us acknowledge our sponsors for this episode. Let's start with you, Sister Taj. Okay, so I would like to thank Sister Zaira Tuario for the food, and of course to Brother Eli for the delicious cupcakes. Amen. Yeah, ako po mga kaigsuunan, nagapasalamat ko sa mga atong mga uban kaigsuunan nga nagapadayon gyud pug suporta ug labaw na sa Amen. among mga ginagather nga participants every episode namo. Salamat Thank you. kaayo. Nya appreciate jud namo kayo inyong effort nga mo participate sa among IOMS nga program, and Praise the especially pod kang Pastor Ganob sa iyang mga messages Praise the every Lord. episode. Let us not forget the media committee here sa Butuan City Seventh Adventist Church Studio. Walay lain kundi si Brother Silyar o si Brother Hermoso. Thank you so much for partaking with this opportunity na atong i-share ning mensahe sa tanan taos kalibutan possible, diba? Praise the Lord Yes. kaayo. Og sa ato mga loyal viewers and supporters, og sa ato mga visitors, no? Kanang first time nila nakalantaw ining episode, thank you, thank you, thank you. And we pray na padayon gyud po inyong paglantaw sa ining episodes. Yes. Ako po gipasalamatan ang tanan gyud, no? Kaganina gisgutan na ato makigsunan nga mga suporta. Ako usab naghangyo kaninyo nga pwede nato ni
tago i-share ang atong programa ngadto sa atong makigalaan diha sa gawas o dinhi sulod nga pinaagi ni ana mga kaigsunan labi na sa mga batan-on makahimo tag mensahe ngadto kanila. Amen. So atong pasalamatan labaw sa tanan ang Ginoo nga diin moy dumala o tungod kaniya nahimo nga nagbalampuson atong programa. Inubaran suportahan sa ato ang mga pastors, mga directors, mga pangulo sa buhatan sa Northeastern Mindanao Mission, labi na sa ato nga youth director sa NEM, walain si Pastor Nilo Imsida. Ngani usab sa ato nga pinangga nga church pastor sa Butuan City Adventist Church, nga din kanunay pod nagasuporta sa programa sa makabatan-unan, kang Pastor Jose Conrado M. Hermoso uban sa imong panimalay. Salamat Pastor sa imong suporta. Og kaninyong tanan. Ang Dios magpanalangin kanaton tanan. All right, so to each, thank you so much. All right, so thank you so much sa tanan. Ilabinag sa ato ang Almighty Father for making this program possible. So tune in to our next part of our program, which will be this Sunday. As I mentioned kanina sa headline, that our topic is about the legalization on death penalty. It's a very controversial topic, mga Kigsuna, so tune in next week. And for now, let us proceed to the closing song to be followed with the closing prayer. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His words will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Let us bow our head for our closing prayer. Let's pray. Our dear kind Heavenly Father, King of all kings, we're so great happy, O God, for this another program that we had. And we're so thankful also, O God, for the success of our program for this today. And may those words that we hear will plant in our hearts so that we can use for our daily lives. So we can live like your character, O God, and so that we can prepare for your second coming. Thank you for the many blessings that you shower upon us, and protect for our family far from here, and also for protection for every day.
Thank you for the love and care. This is only us. In loving Jesus we pray. Amen.